Hindi na bago ang paulit-ulit na pagkakasangkot ng mga menor de edad sa iba't ibang krimen. Kaya may mga naniniwalang hindi lahat ng batang naliligaw ng landas dapat ligtas sa pananagutan sa batas. Sa Kamara lusot na ang panukala na nagsasabing pwede nang mapanagot sa batas kahit ang mga kabataang edad 13 taong gulang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa peklot na ito, nakuha ng 14 anyos ang kanyang palayaw na bitak. Kwento niya, nasugatan siya ng minsang nahagip ng tren pero paniwala ng ilan, nakuha niya ito sa basag ulo. Masasabing suki si bitak ng Rescue and Action Center ng DSWD ng Maynila dahil sa kaso ng pagnanakaw. 12 anyos lang siya nang unang mahuli ng durukot at mula noon, hindi lang 20 beses siyang nagpabalik-balik sa center. Naging bahagi rin ng buhay kalye ni bitak ang pagiging ikangay batang hamog na target ang mga gamit at karga ng mga sasakyang naiipit sa traffic. Natuto na rin siyang mag-akyat bahay at bukas kotse at sa edad na 14, bordado na siya ng bahala na gang tulad ng 3 sa kanyang mga kuya. Alam mo bang dahil sa edad mo hindi ka makakasuhan? Hindi po. Alam mo yan? Sino nagsabi sa'yo? Tsahin ko. Tsahin mo? Sino nagpapagawa sa'yo ng ginagawa mo? Yung tsahin mo rin? Tapos sabi niya po, pag hindi daw po ako ng pambiling pagkain, hindi daw po ako uuwi dyan. Malalim na ang pagkakatatak kay bitak ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, kung saan nakasaad na ang mga batang edad 15 pababa, lusot sa anumang criminal liability. Kaya makagawa man ng krimen, counseling lang ng DSWD ang parusa. Tinanong ko, hindi ka ba natatakot? Akyat bahay gang ka? Mapanik ka, baka mabaril ka? Hindi, pag nabaril niya ako, kaso niya murder. Pero hindi ako makukulong. O di ibig sabihin, 14-year-old to, alam niya na wala siyang criminal liability. Kaya siguro, ito nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para tumira. Ang tila ginagamit na butas sa batas sa ito ang layong takpan ng panukalang batas na nakalusot sa Kamara para repasuhin ng Juvenile Justice Act. Ayon sa panukala, imbes sa 15 anyos, hanggang 12 anyos na lang ang otomatikong ligtas sa criminal liability kapag nakagawa ng krimen. Ang mga edad 13 hanggang 15, pwede pa rin namang ma-exempt sa pananagutan sa batas, pero yun ay kung mapapatunayang hindi nila naiintindihan ang kanilang nagawang kasalanan. Kapag ang bata, alam nga na niya, may konsepto siya ng tama at mali, pero lumaki siya sa mundo o sa pamilya na dysfunctional, therefore, dysfunctional din ang mga ways niya. May merong impact yun sa kanyang pagkatao and therefore, natutwist yung discernment. Pero para sa Child Rights and Welfare Advocacy Group na Akap Bata, ang kailangan tugunan, hindi raw ang mga krimen ng mga batang tulad ni bitak, kundi ang mga dahilan kung bakit sa kabila ng kamusmusan ay nabuhay siya sa krimen. Sa tumataas na rate ng mga krimen ng mga bata, bakit ganon? Bakit tumataas ang rate? Yun ang tugunan natin. Hindi dapat yung mga bata, yung sabihin mo na ikulong natin, then parang pinadadali mo pinadadali natin yung trabaho natin na hindi dapat. Ngayong araw na ito, ika-15 kaarawan ni bitak. Nakalusot siya sa asunto sa nakalipas na 3 taon. Pero ang mga nakababata sa kanya at nasa parehong sitwasyon, rehas na nga bang kinabukasan sakaling tuluyang maipasa ang bagong Juvenile Justice System Act. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.